Okay, again, good evening po sa lahat at sa Zoom, sa Facebook, sa YouTube, no? Magandang umaga, magandang tanghali marahil sa kanila. Okay, may tanong ako. I want to lower the energy. Sa mga bago po, mga bago, no? Nagsisimula pa lang, o kayong mga ini-invite na nais magnegosyo sa Sante, na nais magnegosyo, ang tanong ko, ano ang puhunan sa negosyo? Di ba? Tanong ko rin doon sa ating mga mentors, mga senior partners, ano ang nagiging puhunan ninyo sa negosyo? Siguro agad na naiisip sa ating mga nais magsimula or yung puhunan, kapital, pera kaagad. Tama yun ba? Hindi ako makapagsimula sa negosyo kasi wala akong pera. At nais kong magnegosyo para magkakaroon ng pera. Di ba? Wala akong pera. Then doon naman sa ating mga mentors at sa mga upline, senior partners, marahil ang sagot nila ay ang puhunan ko ay ang aking pangarap. Di ba? So kung baga ang kailang capital is letter P, pangarap. Sa mga bago naman or nais magnegosyo, capital M, money, PM. PM is the key. Okay? Let's hang that question. Okay? Kung ano yung magiging puhunan ninyo sa negosyo. I am Janil Garcia. Bali po, lumaki ako sa Cebu. Then, ang root ko ay sa Bohol. Then, nakabase na po ako sa Cagayan de Oro. Yes. I'm a store owner. Then, bago pa ako nag-Sante. Then, bago pa ako merong tindahan, 9 years po ako nagtatrabaho. Sa 9 years ko po, Ma'am Luella, nandito pala si Ma'am Luella, no? Bali po ay nagsimula ako bilang isang sales boy. Then, masipag ako. Ayokong malate sa pinagtatrabahuan ko. Kumbaga, mahalaga sa akin ang oras. Nung sales boy pa lang ako. Dahil sa sipag ko, na-promote ako into officer in charge sa selling area hanggat sa nagiging marketing officer, inventory clerk, sales, gumagawa na ako ng daily sales report, monthly hanggang yearly report. Ako nang naghahanda noon sa kumpanya. Then, nagiging sidekick nga ako, naging right hand ako ng may-ari. Kasama ko pa sa bahay yung boss ko, yung mga boss ko. For 9 years, kumbaga, marami akong nalikom na kaalaman sa pagpapatakbo sa negosyo. Nag-asawa ako, then nagkakaroon na ng pamilya. Of course, up June, di ba? Kulang na yung sahod. Di ba? Kulang na po yung sahod. Then, kailangan na natin ng sideline. So, gamit yung kaalaman ko nung nagtatrabaho ako, kumbaga pag-out ko sa trabaho, 7 p.m., dali-dali akong magpunta doon sa CDO night market para magbenta. Kasi, di ba, kung kulang ang pangangailangan sa pamilya, dagdagan mo, magsakripisyo ka, dagdagan mo yung effort mo. So, ang ginawa ko, kahit napagod ako, kumbaga, in ako ng alas 8, out ako ng alas 7, takbo na kaagad ako doon sa CDO night market para magbenta doon sa bangketa. At alam nyo ba, nagsimula akong magnegosyo, wala akong pera. Wala akong pera po, hindi po ako naglending, nagloan, o nangutang. Ang ginamit ko na items na pangbenta, yung mga gamit ko, sapatos. Yung mga damit ko, yung mga traveling bags ko, yung mga bags na hindi ko naman ginagamit. So yun ang binibenta ko sa night market. Then kumikita ako, may collection pa nga ako na sandal na original na Louis Vuitton na nabili ko lang sa kayo ng 40 pesos, nabenta ko ng 4,000. Oo, nabenta ko ng 4,000. So, yun po ang nagiging routine every week, 3 times a week po yun sa night market. Then ang nangyari is, kumita ako, naging puhunan ko yun
na mag-ruling-ruling. Mag-ruling-ruling. Alam niyo po, 2 dangkal lang ang pwesto ko sa bangketa. 2 dangkal lang. Dahil sa marunong tayong makisama sa mga katabi ko, nagiging 10 metro ang haba ng kasi pag naglipatan sila, ako na yung papalit. No? Dahil po sa sipag po talaga, nakapwesto ako 4,000 na store hanggang sa 10,000 hanggang sa nagiging ngayon is 22,000 na pwesto ko sa tindahan. So lumaki siya ng lumaki 2013 hanggang 2016. Pero syempre sa sipag mo, no? Imagine uwi ako sa bahay ng 3 AM na. 'Di ba kasi night market eh. So walang health pa na kaalaman. So inom lang kung anong pwedeng energy drink na iinumin, kain lang kung gutom ka na. Sa tapat ko pa naman ngayong mga ihaw-ihaw, 'di ba? O mga barbecue ganon. So nagproblema ako sa aking kidney 2016 na kailangan kong i-blasting shockwave, no? Kailangan sa akin based on the ultrasound, both of my kidneys is napuno sa stone. So, pag may sakit ka, researcher ka kaagad. 'Di ba? Mag-research ka sa YouTube, sa Facebook. So, nakita ko yung barley, si Kuya Kim Atienza, bumili ako ng barley capsule sa Mercury. Habang uminom ako ng capsule, may isang customer ko, pili ng sapatos, hawak-hawak niya yung mineral water na merong kulay green. So, kaagad, sumagi sa isip ko, barley itong iniinom niya ba? Yan po ay si Coach Melchor. Daog-daog. Siya po yung ang nag-introduce sa akin sa Santay Barley. Dinala niya ako doon sa opisina with Ma'am Dini. Nandito ngayon si ang branch operator natin sa Cagayan de Oro. Dinala ako doon, din nalaman ko na mas marami palang barley ang nandyan sa canis at saka sa sachet. So mas maraming barley, mas maganda, mas mabilis yung proseso sa pag-cleanse. So nagbumili ako ng package. Ang kailangan ko daw inumin 3 times a day. So 3 sachet in 1 box, that is 30. Kailangan 10 araw lang yung malaking box. So magkano isang buwan pag iinumin ko yan? Kasi sa isip ko, magpa-ultrasound ako ulit, no? Pagkatapos. So binili ko yung package na lang para makales. Makales. So yun ang dahilan kung bakit ako nag-member. Para makales for discount purpose. So ang nangyari, less than a month, habang ako less than a week, lumabas na yung mga stone. Tinuloy-tuloy ko lang. Yes, tinuloy-tuloy ko lang. Then nagpa-ultrasound ako ulit, hindi na ako kailangan pang sa kidney operation. So yun ang nangyari. Of course, nagpa-member ako, starter package lang, no? Din nanay ko, diabetes, pinainom ko sa kanya. Anak ko, ginawa ko ang barley pang food supplement sa kanya. Diba sa isip natin, pinainom natin ang bata ng synthetic. Diba may certified organic naman na barley. So para mainom din sa bata, yung isang sachet, timpla ko lang sa maliit na medicine cup kasi struggling pa isang baso yung bata, di ba? So 2 beses ang araw. Pati nanay ko diabetes, no? Pinainom ko rin. Misis ko dysmenorrhea, pinainom ko rin. So dami ng barley ang iinumin. Kahit na member ka, discounted ka, tama? John, di ba? Yung pambili mo naman ang challenge, no? So naisip ko na isabay ko na lang sa pagbebenta ang barley para yung libreng isa panggamit namin. 'Di ba? So, habang ako'y nagbebenta, nagsishare ako doon sa aking mga kapwa na kumprador, mga wholesaler, no? Bumibili sila, nakabenta ako ng 20 sachet. 20 sachet, no? Yung 20 sachet na yon, binili ko ng isang box kasi may bibiling isang box. Binili ko naman ng isang box with the coffee kasi may bibili. Ruling lang din. Hanggat sa nakapili ako ng 3+1, hanggat sa bumili ako ng builder's pack, hanggat sa nabili ko 7 ultimate package. Ruling lang. Di ba? So, hanggat sa dumami yung mga members natin, no? Pero habang ako'y nagbebenta at merong mga recruiting activity,
Kasi hindi mo maiwasan, magpa-member sila, so mayroong magkaka-sponsor ka talaga. Then, lumalaki na. Hindi, na palagi sa isip ko, araw-araw, kahit ang sipag mo, no, kumbaga, nagsisipag ka, wag mong kalimutan na at least may 2 oras. Yun ang tanong ko sa sarili ko. May 2 oras na mag-aaral ako. Mag-aaral ako. Titingnan ko itong live, no, sa Sante Philippines. Mag-aaral ako sa YouTube. No, kahit na hataw ka, kailangan mo pa ring kumbaga mapuno sa kaalaman, no, araw-araw para may panggamit ka naman bukas. 'Yun ang ginagawa ko araw-araw, no? Hindi ko inahayaan na wala akong hindi nadagdagan ang utak ko sa kaalaman sa negosyo natin. 'Di ba? So 'yun ang ginagawa ko. Kumbaga kakampi ko yung Facebook Live ni Sir Aba, 'di ba? O 'yun yung mga mentors natin, tinilalapitan ko, tatanungin, mentor ko si Apjun Francisco, si Melchor, si Ma'am Grace Madiraso, si Ma'am Denny, yan mga ano ko yan, doon ako nagtatanong ako. Then dumami hanggat sa hindi lang pagbebenta ang meron sa Sante, no? Nandun yung konsepto sa leveraging, pagkakaroon ng passive income. Lalapit sila sa iyo, kailangan talaga equip tayo, no? Kasi lalapit sila sa iyo para magturo sa kanila. Kailangan mo talaga silang turuan, no? Kasi hindi man lahat magninegosyo, pero may magninegosyo at nangangailangan ng yung kaalaman. So yun ang ginagawa ko, no? Nilulook forward ko yung mga nilolocate ko, yung mga magbi-business sa Sante na doon ako sa kanila, i-assist ko sila, no? So dahil diyan ang nagiging resulta 2019 nag-qualify 2018 last part nag-qualify kami ng trip to Boracay. Then 2019 na-hit ko yung yung car allowance at pang-incentives pero hindi ko kini-claim kasi sa isip ko palakihin ko pa. Then nag-qualify din ako sa regional travel Beijing, China at hindi natuloy yun pagka 2020 dahil sa pandemic. Dalawang ticket yon with my wife, no. So kinonvert into cash, no, product. So binenta ko, so may cash na ako. Then yung yung pang down payment 2020 during pandemic, lumaki yung group volume sales. So malaki yung nakukuha ko pang down sa sasakyan. So that's the time na yung pang down ng brand new Toyota Rush, kininim ko na siya with the products na nabenta ko doon sa Beijing, China na pamalit, no? Naka-down ako sa Toyota Rush ng 600,000. Half of the price. Then, hindi ako nag-claim ng car allowance sa 2019. Claim ko siya sa 2020. Ang unang car allowance ko, 17,000, mahigit. Pero ang monthly ko is only 15 sa sasakyan dahil sa malaking down ko. So, exist pa siya. No? So talaga yung sasakyan ko, libre yan. October 2016, na-redeem ko galing kay Sante. Okay? So yun ang meron kami. Pero wala sa isip ko yan kasi hindi ako marunong mag-drive. Mrs. ko ang driver. Ganun din si Mentor Francis, pareho kami, sir. Then, yun, tuloy-tuloy na, 2020, yun, nakahit na naman travel, 2021, then 2022, 2023, so nahit ko yung namin ni mag-asawa, yung Asian Cruise ngayon, 2023, travel kami ngayong March, kasabay kami. Then pagka yung ito namang Iceland, no, nag-qualify na naman ako ng Iceland. 'Di ba? Then na-surprise talaga ako kasi wala talaga sa isip ko yung susukatan ka, para saan 'yan? Yung susukatan ka. No, si Ma'am Chi nag-PM sa akin, "Sir, kindly send this mga sukat ba?" Kung para saan kaya ito? Wala sa isip ko 'yan kung anong meron. So, yun pala nagiging Sante Philippine top 60 na pala ako. Top 60. Oo. Then pagdating naman doon sa performance, na-surprise ako nung Saturday kasi top 8 pala ako sa performance bonus. So, kumbaga partner, kung balikan natin nung pagbebenta ko hanggang dito sa Sante,
Ang nagiging puhunan ko, kaalaman. Nung nagsimula ako sa negosyo, back up po ako ng 9 years of knowledge sa operation ng pagninegosyo. Huwag kang mag-alala, wala kang pera, wala kang munang pangarap. Kumbaga, a little bit technical tayo. Meron kang utak. Tandaan niyo po, si King Solomon, ang hiningi niya sa Diyos, understanding mind, wisdom. At siya ang pinakamayamang hari. Tama? Huwag niyong baliwan. Knowledge is power. And congratulations, nandito kayo ngayon. Natututo. Make it a habit. Make it a habit po. No? So, yan po ang unang kapital natin. Yan ang meron tayo. Diba? Then, pangalawa, diba? Sipag at tiyaga. Diba? Sipag at tiyaga. Nagiging milyonaryo si Manny Villar. Alam naman natin, tundo. Diba? Hindi mayaman yan. Pero ngayon, one of the top richest Filipino. Pero palagi niyang banggit, sipag at tiyaga. Paparusahan ng Diyos ang taong tamad. Sipag po ang pangalawang puhunan natin, yung lakas. Diba? Kung may kaalaman ka at in-apply mo ngayon after this presentation at hindi pa nga tapos yung presentation natin ngayon, sharing ngayon, pero nag-post ka na, in-apply mo kaagad yung natutunan mo ngayon dito, baka may mag-PM sa'yo. Makabenta ka na. Ano yung pangatlo? Kakampi natin oras. Tandaan nyo nagtrabaho ako 8 hanggang 7, pero 7, pupunta ako sa night market, yung oras na available sa opportunity, ginamit ko po. Mahalaga sa akin ang oras. Yan. Yan ang tatlong kapital po natin. Knowledge, yung lakas, no? Yung sipag po, then yung oras. Meron tayo niyan, bawat isa. Matagal ka man or ngayon pa lang magsisimula. Okay, again, good evening po sa lahat at sa Zoom, sa Facebook, sa YouTube, no? Magandang umaga, magandang tanghali marahil sa kanila. Okay, may tanong ako. I want to lower the energy. Sa mga bago po, no, nagsisimula pa lang, o kayong mga ini-invite na nais magnegosyo sa Sante, ang tanong ko, ano ang puhunan sa negosyo? Diba? Tanong ko rin doon sa ating mga mentors, mga senior partners, ano ang nagiging puhunan ninyo sa negosyo? Siguro agad na naiisip sa ating mga nais magsimula or yung puhunan, kapital, pera kaagad. Tama yun ba? Hindi ako makapagsimula sa negosyo kasi wala akong pera. At nais kong magnegosyo para magkakaroon ng pera. Di ba? Wala akong pera. Then doon naman sa ating mga mentors at sa mga upline, senior partners, marahil ang sagot nila ay, ang puhunan ko ay ang aking pangarap. Di ba? So kung baga ang kailang capital is letter P, pangarap. Sa mga bago naman or nais magnegosyo, capital M, money, PM. PM is the key. Okay? Let's hang that question. Okay? Kung ano yung magiging puhunan ninyo sa negosyo. I am Janil Garcia. Bali po, lumaki ako sa Cebu. Then, ang root ko ay sa Bohol. Then, nakabase na po ako sa Cagayan de Oro. Yes. I'm a store owner. Then, bago pa ako nag-Sante. Then, bago pa ako merong tindahan, 9 years po ako nagtatrabaho. Sa 9 years ko po, Ma'am Luella, nandito pala si Ma'am Luella, no? Bali po ay nagsimula ako bilang isang sales boy. Then, masipag ako. Ayokong malate
sa pinagtatrabahuan ko. Kumbaga, mahalaga sa akin ang oras. Nung sales boy pa lang ako. Dahil sa sipag ko, na-promote ako into officer in charge sa selling area hanggat sa nagiging marketing officer, inventory clerk, sales, gumagawa na ako ng daily sales report, monthly hanggang yearly report. Ako nang naghahanda noon sa kumpanya. Then, nagiging sidekick nga ako, naging right hand ako ng may-ari. Kasama ko pa sa bahay yung boss ko, yung mga boss ko. For 9 years, kumbaga, marami akong nalikom na kaalaman sa pagpapatakbo sa negosyo. Nag-asawa ako, then nagkakaroon na ng pamilya. Of course, up June, di ba? Kulang na yung sahod. Di ba? Kulang na po yung sahod. Then, kailangan na natin ng sideline. So, gamit yung kaalaman ko nung nagtatrabaho ako, kumbaga pag out ko sa trabaho, 7 p.m., dali-dali akong magpunta doon sa CDO night market para magbenta. Kasi 'di ba kung kulang ang pangangailangan sa pamilya, dagdagan mo. Dagdagan mo, magsakripisyo ka, dagdagan mo yung effort mo. So ang ginawa ko, kahit na pagod ako, kumbaga in ako ng alas 8, out ako ng alas 7, takbo na kaagad ako doon sa CDO night market para magbenta doon sa bangketa. At alam nyo ba, nagsimula akong magnegosyo, wala akong pera. Wala akong pera po, hindi po ako naglending, nagloan, o nangutang. Ang ginamit ko na items na pangbenta, yung mga gamit ko, sapatos. Yung mga damit ko, yung mga traveling bags ko, yung mga bags na hindi ko naman ginagamit. So yun ang binibenta ko sa night market. Then kumikita ako, may collection pa nga ako na sandal na original na Louis Vuitton na nabili ko lang sa kay ng 40 pesos, nabenta ko ng 4,000. Oo, nabenta ko ng 4,000. So, yun po ang nagiging routine every week, 3 times a week po yun sa night market. Then ang nangyari is, kumita ako, naging puhunan ko yun na mag-ruling-ruling. Mag-ruling-ruling. Alam niyo po, 2 dangka lang ang pwesto ko sa bangketa. 2 dangka lang. Dahil sa marunong tayong makisama sa mga katabi ko, nagiging 10 metro ang haba ng kasi pag naglipatan sila, ako na yung papalit. No? Dahil po sa sipag po talaga, nakapwesto ako 4,000 na store hanggang sa 10,000 hanggang sa nagiging ngayon is 22,000 na pwesto ko sa tindahan. So lumaki siya ng lumaki 2013 hanggang 2016, pero syempre sa sipag mo, no? Imagine uwi ako sa bahay ng 3 AM na. 'Di ba kasi night market eh. So walang health pa na kaalaman. So inom lang kung anong pwedeng energy drink na iinumin, kain lang kung gutom ka na. Sa tapat ko pa naman ngayong mga ihaw-ihaw, 'di ba? O mga barbecue ganon. So nagproblema ako sa aking kidney 2016 na kailangan kong i-blasting shockwave, no? Kailangan sa akin based on the ultrasound, both of my kidneys is napuno sa stone. So, pag may sakit ka, researcher ka kaagad. 'Di ba? Mag-research ka sa YouTube, sa Facebook. So, nakita ko yung barley, si Kuya Kim Atienza, bumili ako ng barley capsule sa Mercury. Hanggat habang uminom ako ng capsule, may isang customer ko, pili ng sapatos, hawak-hawak niya yung mineral water na merong kulay green. So, kaagad, sumagi sa isip ko, barley itong iniinom niya ba? Yan po ay si Coach Melchor. Daog-daog. Siya po yung ang nag-introduce sa akin sa Santay Barley. Dinala niya ako doon sa opisina with Ma'am Dini. Nandito ngayon si ang branch operator natin sa Cagayan de Oro. Dinala ako doon, din nalaman ko na mas marami palang barley ang nandyan sa canis at saka sa sachet. So mas maraming barley, mas maganda, mas mabilis yung proseso sa pag-cleanse. So bumili ako ng package. Ang kailangan ko daw inumin,
3 times a day. So, 3 sachet in 1 box, that is 30. Kailangan, 10 araw lang yung malaking box. So, magkano isang buwan pag iinumin ko yan? Kasi sa isip ko, magpa-ultrasound ako ulit, no, pagkatapos. So, binili ko yung package na lang para makales. Makales. So, yun ang dahilan kung bakit ako nag-member. Para makales for discount purpose. So, ang nangyari, less than a month, habang ako, less than a week, lumabas na yung mga stone. Tinuloy-tuloy ko lang. Yes, tinuloy-tuloy ko lang. Then, nagpa-ultrasound ako ulit. Hindi na ako kailangan pang sa kidney operation. So, yun ang nangyari. Of course, nagpa-member ako, starter package lang, no? Din nanay ko, diabetes, pinainom ko sa kanya. Anak ko, ginawa ko ang barley pang food supplement sa kanya. Diba sa isip natin, pinainom natin ang bata ng synthetic. Diba may certified organic naman na barley. So, para mainom din sa bata, yung isang sachet, timpla ko lang sa maliit na medicine cup, kasi struggling pa isang baso yung bata, di ba? So, 2 beses ang araw. Pati nanay ko, diabetes, no? Pinainom ko rin. Misis ko, dysmenorrhea, pinainom ko rin. So, dami ng barley ang iinumin. Kahit na member ka, discounted ka, tama, John, di ba? Yung pambili mo naman, ang challenge. No? So, naisip ko na, isabay ko na lang sa pagbebenta ang barley para yung libreng isa, panggamit namin. Di ba? So, habang ako'y nagbebenta, nagsishare ako doon sa aking mga kapwa na kumprador, mga wholesaler, no? Bumibili sila, nakabenta ako ng 20 sachet. 20 sachet, no? Yung 20 sachet na yon, binili ko ng isang box kasi may bibiling isang box. Binili ko naman ng isang box with the coffee kasi may bibili. Ruling lang din. Hanggat sa nakapili ako ng 3+1, hanggat sa bumili ako ng builder's pack, hanggat sa nabili ko 7 ultimate package. Ruling lang. Di ba? So, hanggat sa dumami yung mga members natin, no? Pero habang ako'y nagbebenta at merong mga recruiting activity, kasi hindi mo maiwasan, magpa-member sila, so merong magkaka-sponsor ka talaga. Then, lumalaki na. Palagi sa isip ko, araw-araw, kahit ang sipag mo, no, kumbaga, nagsisipag ka, wag mong kalimutan na at least may 2 oras. Yun ang tanong ko sa sarili ko. May 2 oras na mag-aaral ako. Titingnan ko itong live, no, sa Sante Philippines. Mag-aaral ako sa YouTube. No, kahit na hataw ka, kailangan mo pa ring kumbaga mapuno sa kaalaman, no, araw-araw para may panggamit ka naman bukas. 'Yun ang ginagawa ko araw-araw, no? Hindi ko inahayaan na wala akong hindi nadagdagan ang utak ko sa kaalaman sa negosyo natin. 'Di ba? So 'yun ang ginagawa ko. Kumbaga kakampi ko yung Facebook Live ni Sir Aba, 'di ba? O 'yun yung mga mentors natin, tinilalapitan ko, tatanungin, mentor ko si June Francisco, si Melchor, si Ma'am Grace Madiraso, si Ma'am Denny, yan, mga ano ko yan. Doon ako nagtatanong ako. Then, dumami. Hanggat sa, hindi lang pagbebenta ang meron sa Sante, no? Nandun yung konsepto sa leveraging, pagkakaroon ng passive income. Lalapit sila sa iyo, kailangan talaga equip tayo, no? Kasi lalapit sila sa iyo para magturo sa kanila. Kailangan mo talaga silang turuan, no? Kasi hindi man lahat magninegosyo, pero may magninegosyo at nangangailangan ng iyong kaalaman. So, yun ang ginagawa ko, no? Nilulook forward ko, nilolocate ko, yung mga magbi-business sa Sante, na doon ako sa kanila, i-assist ko sila, no? So, dahil diyan, ang nagiging resulta, 2019, 2018, last part, nag-qualify kami ng trip to Boracay. Then 2019, na-hit ko yung car allowance at pang-incentives, pero hindi ko kiniklaim. Kasi sa isip ko, palakihin ko pa.
Then, nag-qualify din ako sa regional travel, Beijing, China. At hindi natuloy yun pagka 2020 dahil sa pandemic. Dalawang ticket yon with my wife, no? So, kinonvert into cash, no? Product. So, binenta ko. So, may cash na ako. Then, yung ano naman, yung pang down payment, 2020, during pandemic, lumaki yung group volume sales. So, malaki yung nakukuha ko pang down sa sasakyan. So, that's the time na yung pang down ng brand new Toyota Rush, kininim ko na siya with the products na nabenta ko doon sa Beijing, China na pamalit, no? Naka-down ako sa Toyota Rush ng 600,000. Half of the price. Then, hindi ako nag-claim ng car allowance sa 2020. Claim ko siya sa 2020. Ang unang car allowance ko, 17,000, mahigit. Pero ang monthly ko is only 15 sa sasakyan dahil sa malaking down ko. So, exist pa siya. No? So, talaga yung sasakyan ko, libre yan. October 2016, na-redeem ko galing kay Sante. Okay? So, yun ang meron kami. Pero, wala sa isip ko yan kasi hindi ako marunong mag-drive. Mrs. ko ang driver. Ganun din si Mentor Francis. Pareho kami, sir. Then, yun, tuloy-tuloy na, 2020. Yun, nakahit na naman travel, 2021. Then, 2022. 2023, so nahit ko yung namin ni mag-asawa, yung Asian Cruise ngayon, 2023, travel kami ngayong March, kasabay kami. Then, pagka 20... yung ito namang Iceland. No, nag-qualify na naman ako ng Iceland. 'Di ba? Then hindi na-surprise talaga ako kasi wala talaga sa isip ko yung susukatan ka para saan 'yan? Yung susukatan ka. No, si Ma'am Chi nag-PM sa akin, "Sir, kindly send this sa mga sukat ba?" Ko para saan kaya ito? Wala sa isip ko 'yan kung anong meron. So, yun pala, nagiging Sante Philippine top 60 na pala ako. Top 60. Oo. Then, pagdating naman doon sa, performance, na-surprise ako nung Saturday, kasi top 8 pala ako sa performance bonus. So, kumbaga, partner, kung balikan natin nung pagbebenta ko hanggang dito sa Sante, ang nagiging puhunan ko, kaalaman. Nung nagsimula ako sa negosyo, back up po ako ng 9 years of knowledge sa operation ng pagninegosyo. Huwag kang mag-alala, wala kang pera, wala kang munang pangarap. Kumbaga, a little bit technical tayo. Meron kang utak. Tandaan niyo po, si King Solomon, ang hiningi niya sa Diyos, understanding mind, wisdom. At siya ang pinakamayamang hari. Tama? Huwag niyong baliwan. Knowledge is power. And congratulations, nandito kayo ngayon. Natututo. Make it a habit. Make it a habit po. No? So, yan po ang unang kapital natin. Yan ang meron tayo. Diba? Then, pangalawa, diba? Sipag at tiyaga. Diba? Sipag at tiyaga. Nagiging milyonaryo si Manny Villar. Alam naman natin, Tondo. Di ba? Hindi mayaman yan. Pero ngayon, one of the top richest Filipino. Pero palagi niyang banggit, sipag at tiyaga. Paparusahan ng Diyos ang taong tamad. Sipag po ang pangalawang puhunan natin, yung lakas. Di ba? Kung may kaalaman ka at in-apply mo ngayon after this presentation at hindi pa nga tapos yung presentation natin ngayon, sharing ngayon, pero nag-post ka na, in-apply mo kaagad yung natutunan mo ngayon dito, baka may mag-PM sa'yo. Makabenta ka na. Ano yung pangatlo? Kakampi natin oras. Tandaan nyo nagtrabaho ako 8 hanggang 7, pero 7, pupunta ako sa night market, yung oras na available sa opportunity, ginamit ko po. Mahalaga sa akin ang oras. Yan. Yan ang tatlong kapital po natin. Knowledge, yung lakas, no? Yung sipag po. Then, yung oras. Meron tayo niyan, bawat isa. Matagal ka man
or ngayon pa lang magsisimula